Ganun na ba kaliit ang tingin ninyo sa aming mga OFW? Mamalitin nyo kami at sasabihin ninyong bayad kami ng event na yon? Umalma ang mga OFW sa akusasyong bayad di umano sila ng tig $200 sa isinagawang camping rally sa Hong Kong na dinaluhan ng mag-ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ito'y matapos na maglabas ng pahayag ang COMELEC na umano'y vote buying sa isinagawang camping rally sa Hong Kong pinapaimbestigahan. Matapos ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil ang mga OFWs. Mariin nilang pinabulaanan na malaking fake news ang akusasyon. Naglabas sila ng mga hinaing laban sa isyu na inilabas ng COMELEC. Anis sa komento, wala ni isang bayad sa amin dito sa Hong Kong. Kapal ng mukha mong maglabas ng ganyang statement. Ni pagkain nga, kanya-kanya kaming baon. Tapos nag-press release ka ng fake news. Saan ka kumuha ng lakas at tapang ng apog? May konsensya ka pa ba? Kaming mga OFW sa Hong Kong, 98% Duterte kami. Ani pa sa isang komento, for your information, hindi po nabibili ang prinsipyo ng mga OFWs. Hindi nyo lang talaga matanggap na maraming mga OFWs ang nagmamahal sa dating Pangulo. Hong Kong pa lang ito, uminit na ang ulo ninyo. Paano pa kung pupunta si Tatay Digong sa ibang bansa? Gusto nyo lang siraan ang mga Duterte sa mata ng iba. Tandaan nyo, hindi nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Hindi kami bulag at bingi, tandaan nyo yan. Naglabas naman ng video ang isang OFW matapang itong nanindigan na walang vote buying sa mga OFW sa Hong Kong noong naganap ang camping rally na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ganun na ba kaliit ang tingin ninyo sa aming mga OFW? Para sabihin ninyong bayad kami ng 200 Hong Kong dollar sa pagpunta lang ng event? Hindi nyo ba alam na kaming mga OFW, marami kaming naiambag sa Pilipinas? Tapos sasabihin ninyong bayad kami? Saan kayo humugot ng lakas ng loob para maliitin kami? Kaming mga dumalo doon ay kusa po kami, bukal sa loob namin ang pumunta doon para suportahan ang Tatay Digong namin. Walang nangyaring bayaran. Grabe. Bangon Pilipinas. Huwag tayong magpabulag-bulagan, huwag tayong bingi, huwag tayong pipi sa katotohanan. Hangad namin na ang totoo lalabas at lalabas. At hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Sinakripisyo namin ang pamilya namin na naiwan sa Pilipinas. Yung lungkot pa lang at sinakripisyo namin ang bayan namin kahit masakit sa loob namin ang lumisan. Tapos mamalitin nyo kami at sasabihin ninyong bayad kami ng event na yon? God bless you. Ating balikan ang ilang kaganapan kamakailan sa Hong Kong kung gaano kainit ang pagtanggap ng mga OFW sa dating Pangulo. Kitang-kita ang taos-pusong pagmamahal sa dating Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Nakatingin ako sa inyo, dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga punta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Kaya OFW, magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. Kung isa kang OFW kabayan, ano ang masasabi mo sa dating Pangulo ng Pilipinas? Pakikomento ang inyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.